Nawawala na po ang lupa na pang-agrikultura dahil unti-unti na po naging subdivision. So ngayon, ano kaya ang paraan na para mabawas-bawasan na o maiwasan ang pagbibili ng mga may pera para gawing subdivision ang mga agri-farm? Nung nakaraang kongreso, nung ako pa ay senador, tayo ang principal author ng Land Use Act. Yung mungkahing magkakaroon talaga ng maliwanag na comprehensive land use. Tayo ang nag-file nun para yung agriculture lands hindi basta-basta nako-convert dahil nga ang ating prinsipyo ron, paano ang food security? Palaki ang populasyon, hindi naman lumalaki yung lupa ng agrikultura. Dapat pinoprotektahan yung agriculture lands dahil doon natin kukunin ang pagkain. Pangalawa, talagang dapat anumang intervention na galing sa DA, dapat naka-benchmark dun sa nakakadagdag ba ng kita sa ating mga magsasaka. Masakit po kasi output-oriented. Exactly. Bakit? Kasi kung hindi naman kumikita yung farmer, masisisi ba natin na pumayag na ibenta na lang ang lupa? Dahil, kumbaga, bibilin ng 2-3 milyon o 5 milyon, sa buong buhay niya, hindi niya makikita yung 5 milyon dahil nga hirap kapos. Yun yung pangalawang kinakailangan gawin. Na lahat ng mga intervention ng ating DA, dapat ang resulta ay tumaas ba o hindi ang kita ng magsasaka. Dahil kung hindi tataas, anong saysay nung suporta? Sinasabi natin yan dahil yan ang ginagawa ng Vietnam, ng China, ng Thailand. Nakabase sa dagdag na kita. Halimbawa, dito sa coffee farm, fertilization. Pagka nag-fertilize, ilan nagdagdag na harvest? Madagdag po ng 20%. Dagdag na 20%. Dapat, hindi 20% na ani. Dapat, ang solusyon doon, 20% na kita. Diyan papasok ngayon yung value adding ng produkto. Tayo ba rito, tayo mismo ang nag-e-empake ng ating mga 250 gram packs ng kape o binibili pa rin ng mga middlemen at trader? Kayo po ang gagawa ng paraan kung paano mabigyan ng pag-asa ang mga farmers. Sa pamagitan ng batas na gagawin ninyo po. Kailangan muna manalo.